palitan. So ang una kong ginawa is in-adjust ko muna yung seat post. Binaba natin yan kasi kung nakita nyo sa video, medyo mataas sa kanya yung saddle niya. Kaya tatansyahin lang muna natin yung pagbaba ng seat post. Sinunod naman natin tong saddle. Iaabante lang natin siya kasi tingnan nyo, yung seat post may setback na yan tapos nakasagad pa palikod yung saddle. So nalalayuan yung pamangkin ko. Iaabante lang natin ng konti yung saddle. Papalitan na rin natin yung handlebar kasi meron tayo ditong extra na drop bar. By the way guys, yung Allen wrench na gamit ko dito, nabili ko yan sa TikTok. 100 plus pesos lang yan. Sabi nila mabilis daw mabilog. Sabi ko naman sa kanila baka hindi lang sila marunong gumamit kasi hanggang ngayon po yan pa rin ang ginagamit ko kapag nakakalikot ako dito sa bahay. Etong bike na to parang matagal na siya hindi nagagamit kasi nung nag-meet up kami malambot yung gulong tas puro kalawang na rin yung chain. Tapos may alog siya dito sa may headset niya. So ayan, pagtanggal natin ng top cap nakita natin na konti na lang yung space para sa top cap. Medyo makapal kasi yung top cap na nakalagay. So ang gagawin natin, papalitan lang natin siya ng mas manipis. Marami ko ditong top cap na nakatabi eh. So kahit hinigpitan ko may alog pa rin talaga, ibig sabihin umuuntog na yung top cap dun sa steerer ng fork. So imbes na maglagay tayo ng manipis na spacer, naghanap na lang tayo ng manipis na top cap. Ayan, may nakita tayo dito, color violet nga lang siya. Mas manipis siya kaysa dun sa nakalagay talaga. So pagkahigpit ko sa kanya, naramdaman ko na mukhang okay na tong top cap na to. Tinry ko na rin alogin pero wala na siyang alog, safe na siya. And finally, ito ng chain ang papalitan natin kasi parang nagdudugo na siya sa kalawang niya. Grabe, tingnan mo oh. Oh, di ba? Pagtanggal natin ng chain, pinunas-punasan ko lang yan para pagkabit natin ng bagong chain, fresh na fresh yung lalaparan niya. At syempre, para same sila ng kuya niya, CT1HX din nilalagay natin na chain galing yan sa TEC. Napakahusay niyan mga par. Ang presyo niyan ay 350 to 400 pesos depende sa shop na bibilan nyo. Maglalagay ako ng link dyan sa comment section. Sa Shopee yan, legit yan guys. Kung gusto nyo bumili dyan na kay Romekta para iwas peke. Mapunta naman tayo dito sa multi-tool na may chain breaker. Sabi nyo mabilis masira yung chain breaker niya. Bakit sa akin okay naman? Paano ba kayo gumamit? Balagbag ata kayo gumamit eh. Okay naman sa akin, nakakaputol naman ako ng chain. Kahit itong heavy duty ng TEC, grabe napakatigas nito, naputol naman niya. Bakit kayo nagrereklamo kayo? Paano ba kayo gumamit kasi? So kung interested kayo dun sa multi-tool Allen wrench na may chain breaker, tsaka dito sa TEC single speed fixed gear chain na heavy duty, nandiyan lang yung link sa comment section. Legit yan guys. Diyan na kayo Romekta. So okay na to, itatension na lang natin to. Ang gusto ko na lang palitan dito is yung track nuts kasi yung mga track nuts na spare ko dito hindi kasya. So yun na lang ipapalitan natin dyan. So ayan, pinatesting ko na agad sa kanya para ma-break in yung chain para lumapat na agad. Tingnan natin kung luluwag pa or mag-i-slack pa siya para mahigpitan pa natin bago niya i-ride. Ayan, pina-skid ko lang sa kanya para makita natin kung may mag-iiba ba or may luluwag ba. Mukhang all goods naman na. Sana may natutunan kayo. Ride safe guys!